God has given us life to live, and that life is best lived by grace. Hello everyone! Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ay malugod na bumabati sa inyo at nagpapasalamat sa patuloy niyong pagtanggap dito po sa ating programang ito na Life and Grace. Tayo po ay nagpapatuloy. We're continuing our study on 7 steps to victory na hinango po natin sa book na sinulat po ni Andrew Wommack. And sa episode pong ito, before we discuss step number 4, kasi natapos po natin nung nakaraan ng victory step number 3, bago po natin umpisahan ng victory step number 4, na ang title po nitong number 4 na ito ay Behold o Masdan mo o Tingnan mo. Pag-uusapan po natin dito ang kahalagahan ng pagkakaroon ng vision para po sa tagumpay. Kailangan mong makita ang sarili mo na nagtatagumpay. So ito po yung pag-uusapan natin. So magkaroon muna po tayo ng kaunting review from last victory step. Yung pong number 3 na pinag-usapan po natin na ibinigay po ng Panginoon kay Moses, tinagubili niya yung salitang pass over the river Arnon. Siya po ay pinalalampas dito sa river Arnon. At pinag-aralan po natin noong nakaraan na ito pong river of Arnon is the boundary line. So parang sinasabi po nito from being defensive to pursuing offensive. Ito po yung pinag-uusapan dito. Pinag-uusapan po natin how the Lord instructed Moses to cross over the enemy territory. Lalampas po sila sa ilog before the battle was won. Bago pa po magtagumpay, kailangan mong pasukin ang lugar ng kalaban. Maging offensive ka. And that place, ito pong mga Israelita in direct conflict with the enemy. I hope nasusundan niyo po ito. Pinag-aralan po natin to kahapon ay noong nakaraang linggo that in order to be victorious, we have to go on offensive. Because victory requires engagement. Kailangan po nating mag-engage. Israel had to move toward the conflict, not away from it. Sagupahin natin yung laban. Alam niyo po, ganoon din po tayo sa atin pong buhay Kristiyano, sa atin pong mga iglesia. The church was never called merely to survive hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. We are called to invade darkness with light. Tayo po ay tinawag para talunin ang mali ng katotohanan ng pag-ibig at ng kapangyarihan ng Ebanghelyo ni Kristo. Tanda natin pong sinabi ng Panginoon in Matthew chapter 16 verse 18 that the gates of Hades will not prevail against His church. At tayo po yung iglesia ng Diyos. So, tayo po ay magpasimula ng tapusin ang pagiging defensive natin and we pursue sa pagiging offensive. So let's cross over and engage the enemy. Hallelujah! Ito po yung ginagawa natin. So now let's go on po sa victory step number 4. At ito nga po yung may title na Behold o Masdan mo o Tingnan mo. Mayroong ipinapakita ang Panginoon. Now let me ask you this thing. What do you think God meant when He told Moses to behold before the battle? Bago po magkaroon ng sagupaan ng pakikipaglaban ni Moses sa king po ng Hesbon, ito pong si King Sihon, ay sinabi niyang, Behold! Ano ang gusto ng Panginoon na makita ni Moses? Mayroong gusto ang Diyos na makita si Moses na gusto rin ng Panginoon na matanaw natin bago pa tayo mag-engage sa labanan. Before we can see victory on the outside, we need to see it on the inside. Let me repeat it. Before we can see victory on the outside, kailangan nating makita ito sa loob. We have to see ourselves as victorious before there is any proof of victory in the natural. Ang tawag po dito ng Bible, pananampalataya o faith. There is a powerful illustration po na ginamit po ng author natin na ikinuwento niya po na ang patungkol sa isang
babae na ito pong babaeng ito ay asawa ng pastor. A pastor's wife who had such poor eyesight. Ang kapal po ng kanyang salamin. Legally blind po siya. She had to wear very thick glasses to be able to see anything. Now, isang araw po, may bumisita pong evangelist sa kanila pong church, sa kanila pong lugar, at kagaya po ng iba pa nilang naging bisita, every time na may magiging bisita sila, ay ipinagpipray po ang babaeng ito. And this time, umiiwas na po itong babae kasi wala naman po talagang nangyayari. Hindi naman nagbabago ang kanyang kondisyon. Hanggang sa huling gabi po ng kanilang church meeting, ay na-corner po siya ng evangelist na ito at tinanong po siya, pwede ka bang maipag-pray? So, hindi na po siya nakatakas. So, ipinag-pray po siya. Pinatanggal po sa kanya yung kanyang eyeglass, and then the man prayed a simple prayer of faith for her healing. After prayer, he said, "Now can you see?" She started to open her eyes, but ang sabi po ng evangelist, "Don't open your eyes." So, na-confuse po itong babae. Sabi niya sa kanyang sarili, paano ko malalaman kung nakakakita na ako kung hindi ko bubuksan ang aking mga mata? Tinanong po siya ulit ng lalaki, nakikita mo na ba? At noong bubuksan niya uli dapat ang kanyang mga mata, sinabihan na naman siya po ng evangelist na hindi kita pinamumulat. The evangelist was trying to move the pastor's wife from merely looking with her natural eyes to seeing with the eyes of faith. He's trying to explain that if she wanted to receive from God, she needed to see herself healed on the inside before she could expect to see the manifestation on the outside. Yun po yung pinapaliwanag niya sa kaniyang gesture. So, tinanong po siya, anong nakikita mo? Tanong niya po sa pangatlong pagkakataon. This time, naunawaan na po ng babae, yung asawa ng pastor, kung anong ibig sabihin at ibig pakahulugan ng ibang evangelist. So, she keeps her eyes closed at nagpasimula siyang mag-speak in other tongues. She began to picture herself with normal vision. She imagined reading without glasses, seeing faces clearly, and living as a person with healthy eyes. Finally, she said, "I can see," sabi niya. "I can see myself with perfect eyesight," sabi niya ganon. Then he told, yung lalaki po, evangelist, sabi niya, he told to open her eyes, and then her vision was restored. Ang ganda po ng istorya, purihin ng Diyos. Alam niyo po, ang sabi po ng Hebreo, Kapitulo 11, talatang 1, ay ganito, ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ng mga bagay na inaasahan natin. At ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Simply put, hindi mo nakikita pero sigurado mong matatanggap mo. At nais ko pong maglahad sa inyo dito po sa tema ng pananampalatayang ito, yung makita natin ng mga bagay na inaasahan natin sa Panginoon, ng tatlong mahalagang spiritual principle na matatagpuan natin dito. Una, faith sees before it receives. Nakakakita po ang pananampalataya or nakikita muna ng pananampalataya sa loob niya bago niya ito matanggap sa labas niya. And the essential part of our faith is the ability to see with our heart what we can see with our eyes. That is what the Lord was telling Moses to do. Sabi niya, mas than mo. He had to see the king of Heshbon, King Sihon, an Amorite, to be defeated before he was defeated. If he had not been able to see Sihon defeated in his heart, he would not have seen him defeated in the natural. Ganito rin po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kapitulo 5, talatang 7, nung sabihin niya na sapagkat lumalakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng aming nakikita. Dahil if we are limited to just our physical vision, we are blind spiritually and victory will elude us.
Sabi po ni Pablo that the reason he was able to count his terrible afflictions as light in 2 Corinthians chapter 4 verse 17 ay dahil po he was looking at the things which could not be seen. Yung po yung pananampalataya, di po ba? 2 Corinthians chapter 4 verse 18 says, sapagkat hindi namin pinagmamasdan ang mga bagay na nakikita, kundi ang mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay pansamantala lamang, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kung tutuloy po natin ang basa sa Hebrews chapter 11, ito pong Hebrews chapter 11 ay tinawag pong Hall of Fame ng pananampalataya. At ang sumulat po nito, sinabi niya po na itong si Abel, si Enoch, was translated without experiencing death. Then sinabi niya po, si Noah, si Abraham, si Isaac, si Jacob, si Joseph, si Moses, and many others po who endured unspeakable hardships, yet come out victorious. Lahat sila po may something in common. They saw beyond their circumstances through faith to the victory on the other side. Sabi po ng Hebrews chapter 11 verse 13 ay ang lahat ng mga taong ito ay namuhay ayon sa pananampalataya hanggang sa mamatay na hindi nila natanggap ang ipinangako. Ngunit natanaw nila ang mga ito. Nahikayat sila na manghawakan sila dito at inamin nila na sila ay mga dayuhan at mga pansamantalang nanunuluyan sa lupa. They saw God's promise in their hearts before they experienced it in their lives. So pangalawa pang spiritual na principle na makukuha natin dito, vision precedes victory. Bago po magkaroon ng tagumpay, nakikita muna natin ito. Bago pa sa kupin ng Israel ang haring Sihon, sinabi ng Diyos, behold, I have given to you Sihon and his land before thee. Deuteronomy chapter 2 verse 31. So God spoke as though the victory had already happened. Ganito po sa Panginoon Ang Panginoon nagsasalita ng mga bagay na hindi pa nag-exist in the natural, na para talagang nag-exist na, because in reality, they do exist in the spiritual realm. Kailangan po kasi nating makita ang pangitain ng Diyos sa atin para sa ating tagumpay. So, pangatlo pong spiritual principle na pwede nating madampot. Ang spiritual sight changes our perspective. Kapag nabuksan po ang ating pananampalataya, mababago ang ating pananaw. Ang ating mga spiritual na paningin ay babaguhin ito at ang ating pangtanaw sa mga bagay-bagay sa buhay ay mababago rin. Alam niyo po, natandaan po natin yung istorya sa 2 Kings chapter 6 tungkol po kay Propeta Elisha, na nakakakita po siya ng battle plan ng hari ng Syria. Kaya lagi pong natatalo sa kalaban ang hari ng Syria. Natatalo po sila ng Israel. Nalaman po ito ng hari, kaya pinadakip niya si Elisha. Natagpuan siya ng hari po ng Syria at pinaligiran. Kinaumagahan po, pagkising nila, when Elisha's servant got up and walked out on the walls of the city, he saw that they were totally surrounded and knew they had been found out. So, nagpanik po itong alalay ni Elisha and nagtanong po siya, Elisha, what are we going to do now? So, si Elisha po ay nagsabi, huwag kang matakot, mas marami tayong kasama kaysa sa kanila. Sigurado tayo, nagtaka tong servant na to kasi iba yung nakita niya kaysa sa nakikita ni Elisha. Elisha's servant looked at the same battlefield but saw two different realities. The servant saw the Syrian army. Marami po ito. But Elisha saw the army of God na mas marami. The difference was not in the circumstances, but in their vision. So nanalangin po si Elisha. Sabi niya, Panginoon, buksan mo po ang kanyang mga mata upang kanyang makita. When his spiritual eyes, yung pong servant, were opened, fear disappeared because he saw that God's resources were greater than the enemy's forces. Purihin ang Diyos. Ito pong fourth step na ito, itong fourth step to victory, ay china-challenge po tayo na magtanong sa ating mga sarili. Ano bang pinagtitingnan? Ano bang tinitingnan natin? Ano bang pinagmamasdan natin? Ano bang minamasdan mo? Are you beholding the problems or God's promises? Are you beholding your weaknesses or God's strength? Are you beholding your lack or God's provision?
Are you beholding your sickness or Christ's healing power? Alam niyo po, ang pananampalataya does not deny the existence of problems. Elisha did not pretend that the Syrian army was not there. Faith simply recognizes that God's reality is greater than the visible circumstances. Ang victory po ay nagpapasimula sa isang pangitain. Kinakailangan mo muna itong makita sa iyong puso. What we consistently behold in our hearts will eventually influence how we live, pray, speak, and act. Tandaan niyo po, for we walk by faith and not by sight. Ito po si Baljamin Tatlong Hari. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay ng Life and Grace. Kami po ay nagpapaalam pansamantala at nagbibilin sa inyo, life is best lived by grace. Shalom!